Masayang panahon po mga ka-tax. At naririto naman po uli ang inyong ka-tax ATM. At inaanyayahan kayong umaten sa aking gaganaping seminar tungkol po sa tax mapping, surveillance, inventory taking. Ito po ay kabilang sa mga series ng aking seminar. Kung gusto nyo po na maging tax consultant, kasama po ito sa short courses na ino-offer ko. Wala pong qualification para maging tax consultant po kayo. Ang importante lang po ay matutunan nyo yung mga correct and legal ways in handling tax mapping, surveillance, and inventory taking. Okay. Okay. Ayaw tumunta. Ang objective po natin, mga ka-tax. Ayan. Ang objective po natin, mga ka-tax, pag kayo ay isang tax consultant, ang mga ito. No? Una is to prevent criminal prosecution and persecution ng inyong mga kliyente. Diyan po kayo binabayaran. Hindi sa ano pa mang bagay. Turuan nyo sila na hindi sila makulong. Number 2, ma-prune down o ma-reduce ninyo ang taxes nila on a legal way. 3, proteksyonan nyo yung mga rights and privileges ng taxpayer by informing the taxpayer ano yung rights and privileges nila. At of course, sabihin nyo rin sa kanila papaano ang tamang compliance at papaano nire-respeto ang batas. At of course, ang huli is syempre, kayo ay mag-grow profitably. Kumita kayo. Kasi pag hindi kayo kumita, masasama rin kayo sa cotton gang. Okay. Ang curriculum ng tax mapping, inventory taking, at saka surveillance, itong mga ito. Pag-usapan natin ang legal basis ng BIR at ang mga terminology ginagamit nila. And number 2, ano ang tamang procedure na dapat nilang i-follow when there will be a tax mapping, surveillance, or inventory taking. Ano-ano ang mga criteria or elemento para masama ka sa inventory taking at surveillance? Ano-ano ang mga bad and dirty tricks na ginagamit ng ibang BIR official para magkapera using tax mapping, surveillance, and inventory taking. Of course, tuturuan din kita na mag-comply with the BIR notice. Ano ba sinasabi ng mga BIR notices na to pag nare-receive mo? And hindi lahat ng reply ay tama. Tuturuan kita ng true and correct form and substance ng isang reply. And kadalasan, pag may tax mapping, inventory taking, or surveillance, nagkakaroon po kayo ng tax assessment or yung tinatawag nating audit findings. Hindi basta-basta binabayaran yan. May paraan para i-reduce yan at may paraan para maging legal ang lahat ng transaksyon ninyo at the end, ma-clear po ang pangalan ninyo. Ngayon, tuturuan ko kayo ng inyong mga rights and privileges at paano ito i-apply from one specific situation to another situation. And the last is, yung curriculum natin will include mga laws and legal obligations ng BIR official because from the laws and legal obligations of BIR official emanate yung rights and privileges. Ang policy agreement po natin of course, yung Pay 1, Enroll 2. Makikita nyo po yung specific niyan sa YouTube. Ano po? Ina-expect ko na mga 50 packs per class po tayo. So, kung mas mababa doon, it is my prerogative na cancelin po yung klase. Yung mga materials pong gagamitin ninyo, galing po yan sa akin. May libre pong snacks. And of course, yung mga fresh graduate, magkakaroon po sila ng certification na marunong silang humawak at nag-participate sila dito sa ganitong klase ng kurso.
Kasi ang hinahanap po ngayon ng mga taxpayer ay yung may alam sa tax. Hindi lang basta CPA, hindi lang basta lawyer, yung may alam po sa tax. Maaaring ganapin natin to sa Sofitel or sa ibang hotel. Ano po? Alas 4 hanggang alas 6:30 po tayo ng hapon mag-aaral. Tatagal po ng 4 na araw o 4 na Thursday yung ating pag-aaral at ang basihan o technique ng pagtuturo ko po ay mentoring at coaching. Yun po yung approach ko. At ang lahat ng ito ay subject to change without your consent or notice. At para po sa iba pang kaalaman, pwede po kayong tumawag sa telepono, mobile, mag-email, o bisitahin po yung website ko. Yung website ko po, babaguhin ko po yan. Punta rin ho kayo sa Ka-Taxpayer Facebook ko at sa YouTube channel ko. Sana magkaroon po kayo ng pagkakataon na maibahagi ito sa ibang tao. Maraming pong salamat. Ito po ang inyong Ka-Tax ETM. Nagsasabing masayang panahon po.